Ma'am Juan, una po sa lahat, no, ang taos-puso pong pakikiramay namin ni na Senator Raffy, ni na Congresswoman Jocelyn at sa buong team po ng RTIA sa inyo pong pamilya. Opo, si Miyoki Kim, no, yung biktima is a graduating student, napakabata. Yes Okay? Tad-tad daw ng saksak nung siya po ay natagpuan sa mismo sa kanilang bahay. Okay? We don't know as of now, no, ako wala akong information kung sino po ang may kagagawan po nito, pero we are hoping na sana mabigyan nga ng hustisya ito Yes pong po. pagkamatay ni Miyoki, no? Magandang hapon po sa inyo, Major. Major, nakakabahala po, no, itong nakarating sa amin. Diyan, insidente noong December 8 diyan sa inyong area of responsibility. Major, ano na po ang update sa pagkamatay ni Ma'am Miyoki Kim? Yes, sir. Sir, actually ngayon, sir, may mga POI naman tayo doon sa nangyaring insidente. And Okay. kung ang ginawa po natin, sir, is yung mga POI po natin, sir, is kinuhanan po natin ng swab sample po. Good, good, no? At least, no, kung may POI tayo, may idea tayo, no, kung or kumbaga meron na tayong nakikitang mga anggulo. Okay? Pero Major, eto po Yes, bang kasi itong si Miyoki is just 21 years old. Okay? Ano pong nakikita natin na motibo dito? Yes, sir. Ang nakikita po namin ngayon, sir, na motibo is pagnanakaw po, sir. Oh. So robbery with homicide siguro ang pwedeng Yes, sir. ikaso diyan if ever, no? Pero grabe naman yung ginawa, talagang tad-tad daw ng saksak. Yes, sir. Actually, sir, nakita naman po natin sa picture. And actually, nakikita rin po doon sa result po ng autopsy. Yun nga po, sir, ang kinamatay nga po ng biktima is mga saksak po, stab wounds. Okay. Pero ito is sa loob mismo ng kanyang bahay, tama po ba? Yes, sir. Opo, sir. Particularly po, sir, sa kanyang kwarto. Okay. Wala po ba siyang kasama noon diyan sa bahay nung nangyari po 'yan? Wala po, sir. Ma'am, eto po, no, binigyan kami ng paunang impormasyon po ng ating kapulisan. So, doon po pala sa mismong kwarto niya nangyari etong pagpatay. Opo. Oh, Opo, sir. okay. Pandi lang gabi, sir. Siya ang nagbantay ng STL outlet, sir. Gabi na yun. Kasi kung ganon, eto po ba, ma'am, yung mga pintuan, mga bintana, may nakita po ba kayong signs na parang pinilit talagang pumasok sa bahay? Siguro, sir, galing pa siya sa outlet, sinalagkad siya papunta doon sa pwesto niya. Kasi kumain pa siya ng pagkain sa outlet niya. Pinilapos yung pagkain niya, sir. Kasi natanong ko yun, Rio, no? Kasi kung walang signs of forced entry dun sa bahay, pwede nating i-entertain yung angulo na baka kakilala. Opo. Kasi kung sa loob ng bahay yan, dalawa lang naman yan. Either pinapasok mo or ipinilit na Forced pumasok. ang pasok. Doon, no? Major Jetro, anong oras po nangyari yung krimen dito? Approximately po, nasa mga 9 to 10 p.m. po, sir. Okay. So sa gabi na Yes, sir. nangyari, no? Ito po bang mga POI, no? You don't have to give the names itong mga POI na ito. Pero ito po ba ay kakilala rin ng biktima? Yes, sir. Karamihan po sa kanila, sir, is kakilala po ng... Well, lang, sabi ninyo karamihan. So ilan po itong nakikita natin na mga POIs? Yes, sir. May mga nakikita po kaming angulo, sir. Meron po kami actually 6 po. na 6? kinukonsiderang POI. Yes, sir. Okay. Kung 6 to na mga anong edad ng mga to? Paano po, sir, yung mga edad po nila, sir, is nag-range ng 20 to 50 years old po, sir. 20 to 50. Ano to? Are these first time offenders or may mga records na tong mga taong ito? Sir, yung iba, sir, wala naman po silang record, sir. Pero ang kinokonsidera po kasi natin, sir, is sila po yung mga tao na possibly may na-interview po tayo na nakapagsabi na andun po sila sa lugar nung nangyari yung krimen. Okay. At kanina, ang ine-entertain po natin, Major, this is a case of robbery, no, with homicide. Ibig sabihin, may intent to gain. So, ano po Yes, yung mga nawalang gamit ng ating biktima? Accordingly, sir, ang nawala daw po, sir, is yung pera po from STL. Okay. Yeah. Kasi yung mami po ng ating biktima, nabanggit kanina ni Rio, is a teller
sa STL outlet, no? And parang hindi ko kasi masyadong na-capture kanina, Rio, yung binabanggit ni Ma'am John, pero parang si Miyoki, yung biktima, yung at that time nagbabantay. Yes po. So it explains kung bakit parang pinagka-interesan. Alam siguro nila na may cash na hawak yung biktima, yun na siguro yung intention, no, Major. Pero good thing Yes, sir. na meron na po tayong mga POIs. Meron po ba tayong mga eyewitnesses, no, yung mga nakakita lang dun sa area? Yes po, sir. Actually, sir, yung mga witnesses po natin, sir, is nagsabi naman po, sir, na sila po, may nakita po nila yung mga POIs natin, sir. Isa sa mga POIs natin. Kasi kanya-kanyang point po, sir, na may witness po tayo, sir, na nagsabi na nakita ko siya kasama si Miyoki. Ganun po, sir. Okay. So far, no, kasi 6 yung nasasabi po ninyo. Meron na po ba ni isa dyan man lang na umamin? Actually, sir, meron po, sir. Ayun. Na umamin po, sir, and at the same time, sir, kumbaga iskukunan po namin, sir, ng extrajudicial confession, Yes, sir. extrajudicial confession, and make sure, no, na pag pinirma nyo yun is with the assistance of counsel para magamit natin sa korte later on. Yes, sir. Opo, sir. Oo. Well, that is a very good development. Major Jetro Duligas, ang bilis nila, Rio. They were able to identify 6 persons or people of interest, at isa sa kanila, meron at least isa, ay umamin na doon sa krimen. Yung itong isang umamin, anong partisipasyon niya? Ano siya, lookout or siya yung mismong sumaksak? According sa kanya, sir, sa statement niya, sir, is lookout daw po siya, sir. Kung lookout po siya, no, and later on he can produce evidence na talagang yun lang yung kanyang naging participation, baka mas makakatulong po siya sa kaso natin, Major. Pero Yes, sir. other than that, let's still find, no, yung mga evidence. Mahalaga pa rin yung mga forensics natin dyan, kung ano pang siyensya na pwedeng gamitin po ng ating kapulisan. Baka may naiwan dyan na mga fingerprints, mga hair, follicle, or ano pang mga pwede pong gamitin. Major, mas mainam na rin po, no, para mas madaming ebidensya, mas malakas po yung kaso natin. Yes, sir. Opo, sir. Okay. So, kailan po kaya tayo makakapag-file, Major, or makapagsampa ng kaso? Actually, sir, inaantay natin yung result ng natin, sir. DNA test galing sa swab po natin, and doon din po sa nakuha sa biktima. Sa crime scene, no? Madami doon, panigurado. Okay. Well, Major, maraming salamat po dito sa mga impormasyon na ibinigay ninyo, at kami po ay natutuwa dito sa pag-usad po ng inyo pong investigasyon. Ma'am Joanne, may development doon sa kaso. Meron na raw isang umamin. Sir, Oo. po, sir, thank you. Yeah, so kahit papano, good news pa rin po yun. Kasi ibig sabihin yan, papalapit na po na makakamtan po natin ang hustisya para kay Miyoki. Opo, sir, thank you, Lord. Oo, I think baka naibigay na rin po ng kapulisan sa inyo yung pangalan ng mga ito. Huwag nyo pong babanggitin, ha, itong mga pangalan ng mga ito. Pero may kakilala po ba kayo sa mga persons of interest na mga yan? Kilala po, sir. Kilala ninyo? Okay. Opo. So, siguro itong mga taong ito, talagang may information kung kailan may malaking cash na hawak ang inyo pong outlet, at sa kasamang palad nung panahon po na iyon, mag-isa itong si Miyoki Kim. Opo, sir. Muli po, Ma'am Joanne, no, kami po dito ay makikipagtulungan po. I-monitor din po natin ang investigasyon para sa pinakamabilis na panahon, mapanagot po natin ang lahat po ng nagkasala o kaya nakakumit po nitong krimen po na ito. Pero Ma'am Joanne, baka nakikinig pa sila kasi wala pang warrant of arrest, no? Nakikinig pa, panigurado ang mga yon, no? Ma'am, ano pong mensahe nyo sa mga taong ito? Sa ginawa nila, sir, ang ginawa nila sa anak ko, sir, hindi na mabalik ang buhay, sir. Pero bahala na ang Diyos sa kanila. Opo. Sana katulong sila, sir, habang buhay. Yes po, ma'am, no? Kailangan po nilang panagutan yan. Lahat po ng mga ginawa nila kasi Rio, no? Very heinous yung nangyari dito, karumal-dumal. O nga, kasi ang ginawa nila, sir, kahit habang buhay sila makulong, sir, ang anak ko, hindi na mabalik ang buhay. Sayang po, attorney, dahil itong si Miyoki nga po ay nabanggit kanina na isang graduating student at siya po ay Bachelor of Science and Fisheries. Napakagandang kurso po sana.
And natapos ang buhay nitong dalagang ito dahil nga po dito sa pagnanakaw ng 6 na katao at hinihiling po sana ni Senator Idol Raffy Tulfo na ang ating kapulisan sa General Santos City PNP, lalo na po sa ating Police Station 2 na madaliin at patibayin palalo ang mga kasong ito at ma-file na natin sa court sa lalong madaling panahon. Yes, Rio, no? So napakahalaga, no? At sa lahat po ng mga may kagagawan nito, okay? Regardless kung ano po ang naging participation niyo po diyan, kahit kasama lang kayo dun sa pagpaplano, well, ako ang advice ko sa kanila, Rio, is sumuko na. Okay? Sumuko na. Kasi science will not lie, no? Parating na yung resulta, so kakasuhan lang din naman kayo, yung isa sa mga kasamahan ninyo ay umamin na. Okay? So lahat kayo dyan, no? Kasama sa pagpaplano, pag-execute, pati na rin yung mga taong kumupkop sa mga ito. Okay? Alam nila na may ginawang krimen, ikinupkop pa rin sila. Kayo pong lahat ay may kalalagayan. Okay? Kayo pong lahat ay meron pong pananagutan, kaya I'm telling you, okay, with the help and the initiative ni Major Jetro Duligas, isasampa na yung kaso and warrants of arrest will be imminent. Lahat po kayo dyan, magtatago lang din kayo, sumuko na lang kayo. Ma'am Joanne, ito po alam po namin na napakasakit po ang inyo pong pinagdaraanan ngayon. Muli po, ang pakikiramay po, no, ng buong team po ni Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Babalitaan po namin kayo sa developments po ng kaso po na ito. Maraming salamat po kay Ma'am Joanne Kim at kay Major Jetro Duligas.